oras nga mga balita ug opinyon. Uban ni Attorney Rufil Fernandez Banyok, ako si Divine Marshall Flores ug kini ang Sayri 47. Department of Labor and Employment may pahimangno sa mga kompanya sa paghatag na sa 13-month pay sa ilang mga empleyado. Gimando sa ahensya ang paghatag sa mga benepisyo sa dili pa ang Disyembre 24. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Pasidaan ng Department of Labor and Employment Kodula 7 gadas mga kompanya sa paghatag sa 13-month pay sa ilang mga empleyado. Giklaro hinoon ni Lochel Taneza, Information Officer sa Dole 7 nga base sa balaod, mahimong ihatag ang 13-month pay sa dili pa o atul sa Disyembre 24. Sumausab niya nga kadtong mga empleyado nga nakaabot na og sa kabuan sa ilang trabaho ang mahimo nang maka-avail sa 13-month pay bisan og regular, kontraktual o casual pa sila nga mga trabahante. Ang kaning mga complaints about non-payment of 13th month pay would only be accommodated by the department kung nilapas na ang nalabay na lang ang December 24, wala gyapon sila ni bayad kay under sa balaod ang pagbayad sa 13th month pay kinahanglan on or before December 24. So that is the deadline. Giklaro usab ni Taneza nga managlahi ang 13-month pay ingon man ang bonus kini gumikan kay mandatory man ang 13-month pay samtang ang bonus discretionary lang kini diin mahimo kining ihatag o dili. There is a big difference between the two. Ang 13th month pay mandatory, meaning to say dili magdepende kung ganahan si sir or si ma'am nga mobayad. Kinahanglan obligado gid sila mobayad sa 13th month pay. Ang bonus on the other hand is magdepende siya sa prerogative sa management. Pwede niyang ihatag, pwede sa niyang dili ihatag. Awag hinoon ni Taneza ni adtong mga empleyado nga di gyud makadawat og 13-month pay inigliwas sa Disyembre 24 nga mopadangat og reklamo ngadto silang buhatan aron kini dali nilang maaksyonan. Gawas nini gimanduan usab sa ahensya ang mga kompanya sa pagsumeter og report kabahin sa ilang compliance sa paghatag sa 13-month pay. Fatch Anthony Enzo, CCTN News. Mga stalls nga anaa sa Mandawi City Public Market nga nanirasugod ni atong community quarantine gipanglantawan nga moabli karong Pasko ug bag-ong tuig. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipanglantawan sa Mandawi City Public Market nga moabli pagbalik ang mga stalls nga nagsira sugod ni atong community quarantine karong Pasko ug bagong tuig. Matud sa Mandawi City Public Market nga sagad sa naandan, mudag sa gayud ang mga tawo sugod Disyembre 23 hangtod Enero 1. Based on experience, no, 24 o 1 muna siya pinakadagsak, pinakadaghan ng tao. Kaya mula na sa una, buti utang na rin eh. Ang Mandawi City Public Market adunay 750 ka stalls apan tungod sa epekto sa COVID-19 pandemic anaa na lang sa kapin 500 ang nag-abli. Kasagaran nga mga nagsira nga mga stalls mao ang ready to wear kuno RTW, barbershop ingon man ang pipila ka mga prutasan. Ang stall fee nagkantidad og 70 pesos ngadto na sa 90 pesos matag adlaw. Ang mga prime stalls o anaa sa mga iskina o heavy fruit traffic area tag 90 pesos matag adlaw samtang ang anaa sa layo-layo ang 70 pesos matag adlaw. Tungod lagi ang pandemic, daghan na tag mga nag-close shop, no? Wa lagi taon sila mo kagwanta, no, sa atong kalisod kay gawas nga wa sila halin kunya everyday gina sila nagbayad sa ilang abangan. So ang uban taon ni kuha na lang sila ni pasabot na lang sila nga undang na lang sila baligya. Ang uban nagsira lang sila temporarily pero nagbayad gihapon na sila. Nagbayad niya hoping nga karon nga season open sila kay mo lagi naidagsa. So dili ta mo sira o 25 o 1
buwan. Bisan o Christmas and New Year, open kita. Samtang sugod og mga adlaw hangtod Enero 2, palugwayan sa Mandawi City Public Market ang market hours hangtod alas 9 sa gabi, gikan sa naandang alas 8 sa gabi nga pagpanira, kiniaron pag-akomodar sa mga mangumprahay. Mary Rose Sagarino, Sista News. Presyo sa pabuto nga gibaligya sa babag syudad sa Lapu-Lapu, Misaka, samtang ni menos usab ang namaligya og pabuto nunit kini sa epekto sa pandemic sa coronavirus nga padayong nasinati sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Ang gapon ang pagpamaligya o pabuto sa siyudad sa Lapu-Lapu bisan sa nagparayong na sinati nga pandemic sa COVID-19. Si Hilda Mustafa mingon nga daghan gyapon ang mangita og pabuto nga ilang gimiton alang sa pagsugat sa Paskog bagong tuig tungod kay nahimo na kining tradisyon sa mga Sugboanon. Maurag yapon siya. Layo palit. Meron mga adlaw pag sugod nila mo gusto layo pa sila palit. Apan matod pa ni Mustafa nga ni Minos ang gidaganon sa mamaligyag pabuto sa babag tungod kay nagnihit usab ang supply nini kay maglisod man paglusot ang supply gikan sa magdapit nulot sugot nga protocols sa COVID-19. Kani adto maglinya ang mamaligyag pabuto dapin sa karsada sa babag ug sa kanhulaw apan karon ang uban na maligya na lang pagkaon og mga sapot. Kayo ang wala maninda karon. Bisan gali ka na diya. Wala sila maninda karon. Gani matod pa ni Mustafa nga nisaka usab o gamay ang presyo sa lalaing babuto tungod usab sa pagmahal sa mga sagol paggama niini. Sa medisina, mga chemical, ang mga gamit diya. So pila kay pagsaka ma'am? At saka amo ang kwitis. Hindi sa una pwede na pagtagdos. Karon na-trace lang. Nagsugod ang pagpamaligyag pabuto sa babag siyudad sa Lapu-Lapu niadtong Disyembre 16 ug matapos usab sila sa pitsa 31. Chris Ligan, CCTN News. Kapulisan sa syudad sa Sugbo may alma sa sugyot sa usa ka magbabalaod nga di na padalhon og armas ang mga pulis nga naka-off duty aron kalikayan ang nahitabog dito sa Tarlac. Diingli pamusil patay sa pulis ang inahan ug ang anak ni ining lalaki tungod lang sa away. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dili makaturungano ng sugyot sa usa ka magbabalaod nga dili padalhon og armas sa mga pulis kung kini mo off na sa ilahang trabaho tungod kay mahimong nga maghatag lang kini nga peligro sa kinabuhi sa kapulisan. Kini man sa nitubong insidente sa pagpamusil sa usa ka off-duty nga pulis sa inahan ug anak niini nga irosab nga siningan dito sa Paniki lalawigan sa Tarlac. Matud ni Police Lieutenant Colonel Wilbur Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga ang pulis kung mahumana ang iyang trabaho wala mawagtang ang iyang pagkapulis. Mahimo pa siya nga makaresponde og alarma kung adunay krimen nga mahitabo duol siyang panimay o kung iya kining maagian sa kadalanan. Ang isa mo na ni mong kriminal, may nga, di ay ko po sila ron ha, kay off-duty ko. Kaya dili na siya advisable. Kay tungod lang ng usa ka hitabo niya, i-appeal ang tanan. Nasagmuyo usab si Police Colonel Josefino Ligan sa pagsaway diha sa social media di nagipasagin na ang tanang pulis nga mga kriminal sa masagimo ni Police Senior Master Sergeant Junel Nuesca. Matuniya nga ang nahimo ni Nuesca, usa ka personal nga krimen, din siya lang aga naghimo niini ug dili mahimong ipahid ang iyang sala sa susama niyang pulis. Nahitabo sa Paniki actually personal na niyang reaction in short isolated ra gyud siya iya ra gyud ng kinaugalingon dili na nato pwede i-contribute or i-add or ipahid sa kinatibukang PNP. Ang sala ni Pedro dili mahimong sala usab ni Juan matuniligan tungod kay personal man nga nahimo sa suspitsado ang usa ka krimen. Dugang niligan nga ang CCPO wala magkulang sa kanunay nga pahimangno sa tanang personal niini matag adlaw nga kinahanglan nga magtinarong silang trabaho. It's not because he's a PNP, then the whole PNP now is at fault. Kaya ang PNP, when it comes to policies and procedures, naman na, in place naman na tanan. Makasalig pa ang publiko sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo din sa taas na nga katuigan, ang CCPO mo'y dangpanan sa mga tao nga nabiktima sa mga kriminal matod niligan. Arnold Bustamante, CCTN News. Mosunod, gihunong na sa Dole 7 ang pagpanghatag og cash assistance niadtong napiktuhan sa COVID-19 tungod kay ilang pundo hurot na kana og uban pa sa magbalik sa Sere 47.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Ang Pasko karon lahi na kaayo sa atong naandan. Karon tuiga, daghantang naagian nga kasakit ug kalisod tungod sa pandemya. Pero bisan pa man og naay pandemic, ako mahinaot nga dili nato kalimtan ang tinuod nga diwa sa Pasko nga mao ang pagkatao sa atong manunubos. Sa akong simple nga pamaagi, ako maningkamot nga makahatag og kalipay sa akong kaigsuonan subuanon. Pinaagi sa akong kinasing-kasing na pagserbisyo. Sa atong pagsaulog karon sa Pasko, bahalag distansya, basta luwas ta. Sige lang og simple ang Pasko. Basta happy uban sa pamilya ug labaw sa tanan, hugtan pa nato ang pagsalig sa kahitasan. Gikan namo sa akong pamilya, ako si Franklin Ong, palipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello! Sa ngalan sa Happy Hearts Marketing, Hildy Grace Townhouses ug sa Biotrof Herbal Products ug ingon man sa akong tibok pamilya, ako nang hinaot kaninyong tanan og Merry Merry Christmas and a Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Merry Christmas, everyone! Happy Holidays! Si Attorney Pulomena sa Task Force Aring Tupas o sa Talumanon Krimen ug Dugas na nagsaulog siyang napukatuig nga kasudayan karong tuiga ito Isabel 20 uban ang asawa si Dr. Daisy Soriano Waminalo anak si Fiona Nimrod mo timbaya kaninyo malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig ug mabuhi ang bantugan nga Bisaya. Malipayong Pasko natong tanan. Disyembre 25, adlaw sa atong Ginoong Hesus. Alang nako, gisaulog ko ang Pasko matag adlaw. Pinaagi sa pag-alagad ko sa katawhan ug labi na sa mga kababayan nga nagkinahanglan nga agakon alang sa pagbag-o ug kalambuan. Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Maigala, kini si Andy Manatad sa Air Marine Insurance Broker o sa mga empleyado nini nga mao sila si
Yenyen Coliflores Lopez, Neil Padilla, Tata Chavez, Vicky Manggubat, Lady Siri Pascua o Giname Manatad o usab sa Irma Global Enterprises Incorporated nga gipanguluhan sa atong Chief Operating Officer nga si Brad Raul Suerte o usab sa Technical Department nga si Engineer Ruel de la Torre o kaming tanan moingon kaninyo og malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig. Daghang salamat. Para nako, alabing una nga meaning sa Pasko, pamilya. Pero kana ang wa nako, kana ang kuwang, kini ang ingon sa gidaw nako sa kapalaran. Usahay tita, maibog yun ko ni JC, kaya na siya'y inahan sama nimo. Unsa man, sequel gyud ka sa salbahe sa imong amahan? Uy, Juan Carlos, muna ka na ko? Basta ka na ang kutsara. Oh. Napinamranap na to. May basak atong buhay pa akong iro. Upa na lang ko. May pang iro kaysa inahan. Ikaw ni kaon ana. Gusto pa ko eh. Oh, asa mo ka? Ikaw lang isa ako. Sa imo tuyo. Ukit sa ko man. No! Pangandoy kong Belen, sugilanon bahin sa gugma, kasilag, panghimaraot, banay ug pagpasaylo. Dalit sa Telelilas Kalingawan ug CCTN. Sinuwat ni Ron Sumampong Esperi Einberg sa direksyon ni Sam Costanilla. Ang saman, huwag mag-usas ako, no? Puli ka, ma'am. Maabot ang gipari kong madam. May problema na, kay doon na ako'y puhunan. Yeah, wala pas mama. Huwag para ba doon? Saman, wala ko sa ta. Gusto kita lingawan ni Rod. Bago gutang dawat Christmas bonus, good. Mao, let's morning the night! Why itong pahay? Ako na yan? Kinsam di ako pasanginlan. Nakita lang mundo sa kwarto. Ayaw lagi ko pasangin, kay di ko kawatan. Oh, sige, tapate ko! Unya, ang mga ginikanan, natawagan na ni mo? Magsige ba kuno nag-away ang papag mama tungod sa kwarta? Sa akong naibawaan, oo, sa madyong ang iyong asawa. Nihunong na sa pag-apod-apod ang... Nihunong na sa pag-apod-apod ang Department of Labor and Employment Condole 7 og tag 5,000 pesos nga cash assistance ubos sa COVID-19 Adjustment Measures Program kon CAMP. Kinihuman nga nahurot na ang ilang pundo alang niini. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo.
Libo na ang Department of Labor and Employment Condolence 7 sa pag-apod-apod og 5,000 ka pesos nga cash assistance ngadto sa mga empleyado nga naapektuhan sa impact sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 o sa COVID-19 Adjustment Measures Program kon CAMP. Matod ni Lochel Taneza, Information Officer sa Dole 7, nga ubos sa ilang regular fund sa mga programa mikabat sa 24,622 ka mga trabahante ang natagaan sa ahensya sa mao nga ayuda din mikabat kini sa kapin sa 123 milyones ka pesos. Samtang silang education fund sa camp mikabat sa 5,819 ka mga trabahante gikan sa education sector ang nakapahimus sa 5,000 pesos nga financial assistance din mikabat sa kapin sa 29 milyones ka pesos ang ilang na-release nga pondo. Hinon, nagpadayon pa ang ilang nga pagapod-apod sa camp alang sa mga trabahante nga nalambigit sa sektor sa turismo. Regular funds, di ay as of yesterday, dunay 24,622 mo nang depleted na ang funds. Under tourism sector, niabot og 4,934 ka mga workers. Sa education sector nga depleted na sad, niabot og 5,819 ka mga workers. So sa tourism padayon pa ta ang atong mga kauban padayon pa nga nag-evaluate, nag-process sa mga applications na dawat na mo online. Awag hinoon ni Taneza ngadto sa mga nanarbaho sa mga tourism industry sa pagduaw sa ilang website o pag-follow sa ilang Facebook account sa ahensya aron ilang masayran ang mga paagi sa pag-apply niini. Lakip ang mga rekisitos nga gikinahanglan. Those things will be done by the Department of Tourism. After na nila dito masettle, Department of Tourism now will refer them to the online, to the website reports.dole.gov.ph para mag-apply na sila. Gikinahanglan hinoon nga i-endorso ang ilang aplikasyon sa Department of Tourism kon DOT aron sa pag-verify nga sila nalambigit gyud sa sektor sa turismo ug naapektuhan sa impact sa COVID-19. Fudge Anthony Inso, CCTNews. Department of Trade and Industry kun DTI 7 ipasidaan sa mga namaligya og face shield nga dili mopasaka sa ilang presyo. Kini human nga gi-require na karon sa IATF ang pagsulob niini ug galing mogawas sa panimalay. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Fudge Anthony Enso. Ni pasidaan ng Department of Trade and Industry kon DTI 7 ngadto sa mga namaligya og face shield nga dili mo pamahal silang presyo niini. Kini human nga gimando na sa Interagency Task Force kon IATF ang pagsulob niini ug galing mogawas sa ilang mga panimay ang publiko. Pahimangno ni Ines Cajegas, Chief sa Consumers Protection Division sa DTI Cebu Province nga pabilin gihapon nga gipatuman sa Department of Health kon DOH ang suggested retail price kon SRP sa mga face shield. Hinon, dinis sa Sugbo mahimong makapatong og 10% sa presyo sa face shield alang sa distribution cost nini. Lastly, I'd like to also notify the public, sellers especially, not to increase the price of the face shields. Although this is not DTI's domain, but we are helping DOH in monitoring and implementing. There is still that SRP, suggested retail price for face shields, for non-medical grade face shields, for community use way back in August, but the price range is from 26 to 50 and there's a 10% distribution cost allowed, no? Mo-apply ra hinon ang SRP sa face shield ngadto sa mga non-medical nga mga klase niini samtang wala ra SRP sa presyo sa ubang klase sa maong mga produkto. Gidugang ni Cajegas nga angay nga dili mo pahimus ang publiko sa sitwasyon hilabi na karon nga padayon gihapong nakasinati ang nasud sa pandemya gumikan sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Kuan lang, DTI will be keeping our eyes on this, the movement of these face shields, the price movement as well as the supply of these face shields. Giawag usab ni Cajegas ang publiko nga mo report ngadto silang buhatan o galing dunay masakpan nga mga tawo nga mo pahimus og mobaligya og mahal sa ilang gibaligya nga face shield. Fudge Anthony Inso, CCTNews. Samtang giangko ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla nga daghan ang mga libaongon nga mga kadalangan dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Matud niya nga kinahanglan usab kining atimanon gilayon aron dili makahasol ning panahon sa ting-uwan. Tungod ini gitugan sa mayor nga gilusad
sa syudad ang Operation Asphalt Surge. Kini nagpasabot nga atimanon gilayon sa syudad kadtong mga guba nga mga dalan nga angayang aspaltuhon. Doon ay gihatag nga hotline number si Mayor Edgardo Lavilla nga pwedeng tawagan sa mga lugar nga angayang aspaltuhon. Ang maong mga hotline numbers konektado sa DEPW o engineers aron matubag ang panginahanglan sa pag-aspalto sa kadalanan nga guba. Mga nasunugan sa sitio Kalan 1, Barangay Poblasyon, Córdoba nahatagan na og ginagmayng panginabuhian bisan anaa sa kasamtangang gipahimutang sa Córdoba Central School isip temporary evacuation center. Group page sa social media sa taga Córdoba mo'y mitanyag og panginabuhian sa mga nasunugan. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Gituduan ang mga nasunugan sa paggama og dishwashing liquid soap alang sa paghugas sa mga gamit sa kusina og fabric conditioner alang sa pahumot sa linabhan aron ila mabaligya. Si Rose Jean Ovijas, usa sa nasunugan, mingon nga daghan ang nangita silang produkto kay mahiman ang kalidad nga mutugbang sa branded nga mga produkto. Mato ni Ovijas nga basiyo sa bottled water ang ilang gisudlan aron di kay sila dako og magasto og makatabang usab sila nga malimpyo ang palibot sa plastic nga ipasagad lang og labay. Dili lang ta mo palit og empty bottle sa atong buhaton, mangunga na lang ta. Moy atong sudlan para dili na siya magkatag diha sa mga dandan. Mas barato sobras katunga sa presyo sa branded nga produkto ang ilang gihimo sud sa evacuation center. Tuyo nila nga gibarato kini aron daghan ang mamalit sa ilang produkto. Yes, sir, mas taas man gud og kuan ang puhunan ani mas taas og value. Oo. So ang 1 liter ani niya ang ihatag na mo sa reseller price is 100. Oo. Then kani siya nga 500 ml 50 pesos kanis. Nang inaw si Ubihis nga suportaran sila sa ilang panginabuhian kay kutob na lang sa liwas Pasko sila sa eskwelahan og di na sab sila makabalik sa ilang pwesto sa nasunugan kay gikural na sa mga pribadong tag-iya ang luna. Salamat lang pud mi sa ubang nga ni suporta pud namo kay para ito makabangon ang ingon ani nga livelihood project nga gihatag diri kanamo. Nagpaabot pa ang mga nasunugan sa financial assistance nga ihatag sa lokal nga kagamanan sa Córdoba ug sa gisaad sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD-7 aron duna sila'y magasto sa ilang pagbalhin. Chris Ligan, CCTN News. Tangkot sa mga bata sa gapas nga gihumol sa alkohol mao'y giingong hinungdan sa sunog sa AS Fortuna Elementary School, Barangay Giso, Syudad sa Mandawi kagahapon. 80,000 pesos nga gibiling danyo sa maong sunog. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Duha ka panimay ang naugdaw ug usa ka tunghaan ang naapektuhan sa sunog nga nahitabo kagahapon sa AS Fortuna Memorial Elementary School sa Barangay Gezo, Syudad sa Mandawi. Nadawat ang alarma sa kabumbiruhan alas 3:55 sa udto, gisaka ngadto sa third alarm alas 4:24 ug na fire out alas 4:33 sa udto. Giban-aban ang moabot sa 80,000 pesos ang gibiling danyo sa sunog. Ang hinungdan sa sunog matod sa kapitan nga base sa inahan og mga nakasaksi, human giragkutan sa duha ka mga anak niini ang gapas nga gihumol sa alkohol nga gilabay-labay nga nasud sa ikaduhang andana sa tunghaan ug tungod na usab sa kasigkit sa panimay ug tunghaan. Sinugdanan nato sigon sa mga nakasaksi dito. Nakunoy mga bata kuno nagduwa og kanang gapas. Gihumod kuno og alkohol. Giduslitan, nagitsa-itsa kuno. Wa man tay kanang ginikanan nga naka-monitor ba kay ngita lagi sa kuan ang warta kay manikorista mo kunong inahan unay netabo. Dugang sa kapitan nga giban-aban ang Enero o Pebrero sunod tuig pa mahatagan og hinabang ang mga nasunugan. Ang mga nagtag-iya og panimay makadawat og 10,000 pesos ug ang mga boarders o renters makadawat og 5,000 pesos. Ningon lang DSWD nga kap sa balaod ko no nga below 10 household barangay ra ang mukuan mo solder pero sa kanang kuno mga kaldero sila sa kuno unang kami di man ito yung mga konsyales ako nang ginang pagkakaroon 2020 na maroon maglisod na alas 2021 basin siguro alin sa mga January, February ba. Kasamtangan gihikling ang mga nasunugan sa daycare center sa barangay. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Mosunod, duha ka drug lords nga taga Cebu apil sa 4 ka mga tao nga napatay sa kapulisan didto sa Taguig, Metro Manila. Dinakuhaan kini 40 kilong shabu. Kana ug uban pa sa magbalik sa Sayre 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koi Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ang Pasko karon lahi na kaayo sa atong naandan. Karon tuiga, daghantang naagian nga kasakit ug kalisod tungod sa pandemya. Pero bisan pa man og naay pandemic, ako mahinaot nga dili nato kalimtan ang tinuod nga diwa sa Pasko nga mao ang pagkatao sa atong manunubos. Sa akong simple nga pamaagi, ako maningkamot nga makahatag og kalipay sa akong kaigsuonan subuanon. Pinaagi sa akong kinasingkasing na pagserbisyo. Sa atong pagsaulog karon sa Pasko, bahalag distansya, basta luwas ta. Sige lang og simple ang Pasko. Basta happy uban sa pamilya ug labaw sa tanan, hugtan pa nato ang pagsalig sa kahitasan. Gikan namo sa akong pamilya, ako si Franklin Ong, palipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koi Herbal Capsule. Mayong Pasko kaninyong tanan o bulahang mag-untuig. Kini si Attorney Michael Lopez Rama, ang mayor niadto pero busy mayor karon. I am here being a part of the Oasis of Love, also greeting Nanay, of course Tatay Dudong, Nanay Dayan. However, being in this station now, I take the pride of, and the privilege of being a part of every now and then activities at CCTN. And Christmas is really a time for us to remember Christ. And that is when, especially in times of pandemic, meaning COVID-19, the more na ipatigbabaw yun nato ang hingalan o pagtuo sama sa among tema sa Pasko sa Birama, sa pagtuo ang Pasko ipadayon, o meaning atong CCTN station. I wish to bring to all viewers, sponsors, and the like, that I am here in behalf, of course, of my family, Celine, Miguel, MJ, and Halu. I wish to greet all of you Merry Christmas and a Happy New Year. Looking forward for a
interesting, one-of-a-kind, unorthodox, unconventional but innovative Sinulog 2021 and the launching of the 500 years of Christianity. And as we also, with sense of much optimism, 2022, which I refer as the Triumphant Sinulog. Once again, CCTN, Merry Christmas to all. Oasis of Love, Merry Christmas as well. O bag-ong tuig kaninyong tanan. God bless. Manipayong Pasko natong tanan. Disyembre 25, adlaw sa atong Ginoong Hesus. Alang nako, gisaulog ko ang Pasko matag adlaw. Pinaagi sa pag-alagad ko sa katawhan ug labi na sa mga kababayan nga nagkinahanglan nga agakon alang sa pagbag-o ug kalambuan. Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Si Attorney Pulomena sa Task Force Aring Tupas o sa Talmanon ng Krimen ug Drugas na nagsaulog siyang napukatuig nga pasudayan karong tuiga ito Isabel 20 uban ang asawa si Dr. Daisy Soriano Waminal o anak si Fiona Nimrod mo timbaya kaninyo malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig ug mabuhi ang bantugan nga Bisaya. Maygala, kini si Andy Manatad sa Air Marine Insurance Broker o sa mga empleyado nini nga mao sila si Yenyen Coliflores Lopez, Neil Padilla, Tata Chavez, Vicky Manggubat, Lady Siri Pascua o Ginami Manatad o usab sa Irma Global Enterprises Incorporated nga gipanguluhan sa atong Chief Operating Officer nga si Brad Raul Suerte ug usab sa Technical Department nga si Engineer Ruel de la Torre ug kaming tanan moingon kaninyo og malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig. Daghang salamat. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Upat katao ang nakalas sa nitabong landslide incident sa mines operation site sa Carmen Copper Corporation kagahapon sa hapon. Nagpadayon sab ang search and rescue operation dito sa dapit sanglit unom pa ang na-missing. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla.
Alauna sa udto kaganihan nagpagawas og pamahayag ang Carmen Copper Corporation ug ilang gikumpirmar nga upat ka kinabuhi ang nakalas sa naitabong landslide sa mines operation site sa kumpanya. Gipahibaw sa bilang nga padayon nilang gipangita ang laing unom nga missing sa maong panghitabo. Nakig-alayo na ang Carmen Copper Corporation sa pamilya sa mga naapektuhan ug padayon sila nga mopaabot og suporta ug assistance. Subay ni ini ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Toledo, Lieutenant Colonel Junel Kaadlawon mibutiag sa pagkakaron naa pa sila sa search and rescue operation. Din gideploy ang ekipo dili lang sa Carmen Copper Corporation apan apil na sa local government unit sa Toledo City uban ang personnel sa PNP. Karon sir is ang search and rescue mo atong giuna sa pagkakaron. Or in fact dili man gani maduulan ang mga ubang area ngadto. So it consider nga wala sila'y operation kay ilang giuna gyud is ang search and rescue. Muna say mga kabanay sa mga napektuhan sa mong landslide ang misuway og adto sa lugar kung asa nahitabo ang pagdahili sa yuta apan wala mo dayon tungod sa kalayo. Sama ni Carmelita Sipada Pardillo ang iyang pagumangkon nga si Renante Sipada missing pa hantud karon ug kini nang hinaot nga unta makitaan ang lawas ni ini kun namatay man gyud kini sa panghitabo. Kuan man kanang gikuan man ang mga cellphone. Okay. Ya, nakabasa mga akong mga anak. Naapil ko no si Rina Anticipada. Sa kailakaan ni man ako anak man sa akong igaagaw. Sirli. Ya, mo lagi to kami. Paghibaw ng mga upa ko na makuan dito, nangas minganhi. Ya, mo lagi po, may kaabot yun dito sa tumoy. Kay layo pa man kaayo. Masay panghinaot ninyo, ma'am? Ang among tagkuan ana nga makita na unta siya ba bisag og naman matay gito siya kay nama sa kuan. Naariyahan magig kanang mayuta nga makita na unta siya ba. Mahipo sa yang maginikanan sad. Ang kapitan sa Barangay Biga nga si Pedro Sipada Jr. miasoy nga giingong sayo pa lang sa buntag kagahapon mitingog ang siren sa kumpanya ti mailhan nga dunay emerhensya. Nahibulong kini nga nang wala gipulat ang mga tawo nga miresulta na hinuon nga pagka alas 4:15 sa hapon ni dahili ang yuta og dunay nakalas. Ang kapitan miingon nga upat sa unom nga na missing iyahang mga kabanay. Hapon sa alas 4:15 ma'am ni before nila nag-collapse na siring nga ilahang warning device early in the morning o niya naglibog sad ko kanang wala nila gi-full out ang tanan nga mga tao sa Dabcat nga nalamutan ni sign nga mo slide ya tapos pagka alas 4:15 roto wala na siguro wala na mo siring ilahang siring device ikalit na nag-collapse wala na nalapog yung motong ang mga tao ka dito sa Dabcat naabot sa impact sa pagdahili sa yuta oto ang tubig nga nagoy na ko kayo portion sa tubig sa Dabcat ani maoy nakaigo sa mga trabahante mo to nga at karon missing pa maoray dako kayo pangutana kay hantod karon gali wa pay klaro mga decision making ning taga Carmen Copper Management. Ang tigpamaba sa local government unit sa Toledo City Roselier Layan miingon nga gawas sa mga personnel nila nga mihimo sa search and rescue operation nakigalayon sab sila sa Philippine Coast Guard aron makatabang sa pagpangita sa mga missing pa. Gawa sa tabang ay ihatag sa Carmen Copper Corporation sa pamilya sa mga biktima. Sila sab sa LGU muhatag sa cash assistance sa apektadong pamilya. Labot sa legal nga lakang nga buhaton, sila yan miingon nga unya na nila kinitukion kung mahumana ang pagpangita sa mga missing pa sa maong insidente. Naasay mga pangutana kung naabay mga legal impediments nga ipakuan ang local government unit. As to now, ingon si Mayor Joy, dili na sa mi maghuna-hunaan na kay gusto mi mo focus kung unsa ming pamaagiha makatabang ani later na kung naa magani angay manubag. So far mao pa na atong update na. Yes, May Padilla, CC10 News. Napatay sa
kapulisan sa Taguig ang upat ka mga durugista nga misukol sa gilusad nga anti-drug operation kagahapon sa Kadlawon didto sa Taguig City din usa niini taga syudad sa Sugbo. Ang mga napatay giila nga sila si Christian Ocarol nga taga Barangay Pasil ug Alan Catalan samtang ang duha pabilin pang giila sa pagkutlo ning balita. Ang sa impormasyon sa Taguig PNP nga mipahigayon og bypass operation ang kapulisan apan kalit lang nga namusil ang usa sa mga suspek. Nakuhaan ang mga durigista og mga binulto sa gituang Shabu nga motimbang og 40 kilos nga mobalor ang tanan og 272 milyones pesos. Matod ni Police General Dibald Sinas nga dugay na nilang gipanid-an ang grupo ni Ocarol. Human matod pa, moitig supply sa kinilong illegal nga druga sa Central Visayas. Gituohan sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga maapektuhan ang supply sa illegal nga druga sa Dakbayan nunot sa kamatayon sa duha ka drug lord. Uban ni Tatay Dodong Limsua. Usa ka maayong pamatasan ang paghatag og respeto sa mga labaw, sa ana, sa katungdanan, ug sa mga katiguangan. Labaw sa tanan, ang blaang kasulatan nagsugo kanato sa paghimo niini kay dunay panalangin ang pagbuhat sa inyo. Kay sa Hebreo 13:17 nag-ingon, tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Malipay sila pagtuman sa ilang bulaton kung tahuro ninyo sila. Kay kung dili, masubo sila pag-alagad kaninyo. Ug kana, dili makatabang kaninyo. Kini usa ka sugo nga ngayon tumanon kay imong pagsugot makatag og kaymot sa Ginoo. Kay sa Mateus 5:19 nag-ingon, busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong labing iwit sa ginharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong dako sa ginharian sa langit. Maigsoon mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mo kato naglangkob sa atong mga balita dinhi sa Sayre 47. Ako si Rufil Banyo. Ako usab si Divine Marshall Flores o karon sa atong Christmas countdown. Tulo na lang yun kaadlaw atong paabuton Panero Pasko na. Ang tudok ma dinhi lang sa iyong paboritong tulumanon, Sayre 47.